Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay obviously very frustrated dahil dito sa nangyari sa kanilang performance pagdating dito sa Governors Cup. Kaya hindi na ako magugulat kung magkaroon ng major trade. Hindi lang itong Magnolia kung hindi ang Meralco. Dahil sa totoo lang, itong dalawang teams na to ang sabihin na nating major disappointments dito sa Governors Cup. Itong Magnolia dahil kinuha nila si Xavier Lucero, tapos NBA caliber pa yung ma-import nila. Samantalang ito namang Meralco kagagaling lang sa championship pero winalis ng Barangay Ginebra. So sa ngayon, yan ang aabangan natin kung anong mangyayari dito sa laro ng Meralco at Converge pagdating sa off-season. Laro, ang ibig nating sabihin dyan ay yung mga trades na posible nilang gawin. At isang nakikita natin dyan, baka magpalit ng big men ito. Si James Laput mapunta sa Meralco at itong si Brandon Bates naman ay mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na mangyari yan, magiging magandang addition para dito sa Magnolia itong si Brandon Bates. Alam natin na sa opensa hindi masyadong sabihin na nating polished yung laro nitong si Brandon Bates. Pero pagdating dito sa depensa, alam natin kung ano ang kayang gawin nito. Kaya sa tingin ko magiging magandang sabihin na nating pandagdag dito sa front court ng Magnolia itong si Bates. Pag nandiyan si Brandon Bates for example, pwedeng mag-focus sa scoring si Xavier Lucero at itong si Ian Sanggalang. Samantala naman, itong si Bates ang magfo-focus sa depensa. At syempre, pwede na magretiro niya si Rafi Rivis. Kaya sa tingin ko, ito si Brandon Bates ay magiging bagay sa Magnolia. Kung yun namang trade offer pag-uusapan, hindi naman malulugi dyan itong Meralco Bolts dahil si James Laput. Kung yan ang ibibigay ng Magnolia, mas matangkad pa nga si Laput. Kaya sa tingin ko, hindi magiging issue dito yung pagiging fair, lalo na at SMC at MVP teams ang involved dito. Kapag napunta na dito sa Magnolia itong si Brandon Bates, dito natin makikita talaga kung paano magiging lalong masulido ang depensa nitong hotshots. Dahil kapag yan ay nangyari, itong si Brandon Bates ay magiging tinatawag nating anchor nitong Magnolia pagdating dito sa pagwardya ng mga players nila. Dahil magiging magandang halimbawa to na itong si, for example, yung mga kalaban ng mga players na maraming mga guys na nagda-drive do sa basket, magagamit itong si Brandon Bates para pang-block to sa mga tira nila. So, hindi ito magiging problema. Kaya sa tingin ko, bagay talaga dito sa Magnolia Chicken Templados, itong si Brandon Bates kung sakasakali. Kaya sa ngayon, kung mag-o-offer ang Magnolia ng trade para dito kay Brandon Bates, sa tingin ko magiging bagay talaga yan na i-offer na rin nila si James Laput na kapalit kung sakasakali. Sa tingin ko hindi naman masyadong malulugi. Walang malulugi talaga dito dahil malakas naman pareho ang nasabing player. Yun nga lang sa tingin ko mas babagay talaga dito sa Magnolia ngayon itong si Brandon Bates, lalo na yung estilo ng paglalaro niya. Kaya sa tingin ko ito isang trade option na dapat gawin nitong Magnolia Chicken Templados. Kapag nakuha nila ito si Brandon Bates, masasabi natin talaga na isa na to doon sa magiging magandang options nila para maging mas solid yung depensa at hindi na sila masyadong mag-rely lang dito kay Xavier Lucero at kay Ian Sanggalang. Kung ito ay matutuloy, sa tingin ko magkakaroon ng mas magandang chance sa Magnolia na panlaban dito sa mga may teams na may mga big men katulad ng Ginebra, si Japet at itong San Miguel, si Junmar Fajardo. At yan ngayon ang kinakailangang gawin ng Magnolia na siguraduhin na itong trade na to ay matutuloy para sila ay maging mas maganda ang tsansa na magkaroon ng kampiyonato dito sa Commissioner's Cup dahil alam naman natin yan talaga ang hinahabol nitong Magnolia Chicken Templados sa ngayon.